Sino ti ko sino ti Ronabel Corpus? Oya? Ano? Ronabel Corpus. Kau maksudnya ni. Insert na ba dati ko Insert na ba dati basketball yo. Enjoy. Ika grupo ka dapat tay naka-break. Ay okay. Sorry Rona. Siya pala yun. Good morning, good morning. Share lang po natin share lang po natin yung ating live stream. Yes. Umiit niya muna ma. Tubig. Maligam-gam. Hindi ka pwede kahit nakamay dito, iba kam to. Mo ni pwede? Pwede. Pwede. Hernando? Hernando? Di pwede Hernando. Mamam? Kay champion di bisikleta. Kaya kita umay dito. Basta, no makasalita iso nakatiba kayo na kwa. Ayaban tayo. Kuan? Barkadam sa usuna? Barkadam sa? Pabagin ako, gusto? Ya? Pabagin ako, gusto? Gusto? Mano ka na? Pag mga Thank you. Good morning, good morning. Makita ni ano yan. Excuse me. Ay, magiging oras mo. Oras mo. 5:43 na. Kaya di mga kape natin parang napuyat sila oh. Good morning, Ma'am Minda Manuel. Good morning, Kapitan Rainier. Hindi pa, kasi kailangan Huwag ka maingay, naka-live tayo.
Good morning kay Melita Arqueño Guerrero. Good morning kay Michael Guerrero. Ma'am Minda Manuel, good morning. Kumusta and kumusta ni Kapitan Rainier? Ma'am Minda. Welcome sa ating morning coffee devotion. Good morning. Magandang umaga sa ating lahat mga kape. Welcome sa ating morning coffee devotion. Nandito po tayo ngayon sa Daklapan, Kabukoy, Locosur. From Pidig, we were in Pidig last Tuesday. At kami po ay umalis doon yesterday, Saturday morning. And we arrived here last night with the campers. Alas 9 na ng gabi nang makarating yung mga iba naming kasama. So, sa lahat po ng mga campers po natin, good morning kung nandito kayo ngayon. Siyempre, nais ko pong batiin ang aking pong family. Good morning to my wife, Marisa Rosa Asuncion. At siyempre, aking mga daughters, Mafi, Roseanne, and Mariel. Good morning also kay DJ. Good morning kay Nigel. And good morning kay Ace. Ayan. Sa lahat ng mga kapatid ko, mga atit, mga kuya, mga kamag-anak, good morning din, especially sa aking pong nanang. Good morning, Nanang Dungo. And good morning also to our punong barangay Kapitana Mila D. Alonso. And of course to all the barangay officials. At siyempre kay Kapitan Jerry Corpus Alonso nandyan sa Hawaii with his wife, Ma'am Anita Domingo Alonso, and Jenny May. Good day to all of you there. Magandang umaga kahit po sa mga kapitbahay natin dito sa Sitio Panayugan, Daklapan, Kabukoy, Locosur. Good morning kay Ate Nisa, sa Simsiman family, sa Kabasog family. Of course kay Sister Ruchi, Manang Mimay, and kay Ate Felia. Good morning po sa ating lahat. Ayan. So, good morning din sa ating pong pastor, sa aking pong Pastor Redentor Asuncion, and to the BWC family. Sa po ng mga kapastorang kasama po natin dito. Magandang oras po sa inyo. Good morning, good day, good afternoon, good evening, whatever the time. This morning coffee devotion reach your place. May the Lord God bless us all with peace and good health and joy in our hearts. Brothers and sisters, maraming salamat, and of course kay Kuya Rogelio Alonso Reyes, Manang Kulya, and Marisa dyan sa Hawaii. Yan, maraming salamat and good morning to all of you. Sino pa nga ba? Okay, habang hinihintay po natin yung mga iba natin mga kasama, tayo po ay magpatugtog muna o good afternoon there in San Francisco or Susun City, at Emerita Baptist Corpus, California, of course. Good morning or good afternoon din kay Kuya Jean and Jean, and of course to your mga apo. Blessed and good morning, Pastor. Blessed and good morning, brother, and all kakape. Ayan. Hindi po tayo nakapag-live kahapon kasi kailangan natin mag-prepare na rin para sa pag-uwi namin kahapon. Hey, Sir Estigo Domingo, good morning kay Dexter. Seek ye first the kingdom of God
po kas may bagay keramin to maitet tuken ka. Hallelujah, 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 I said it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. Hallelujah, hallelujah. First verse. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Anak kita sound hallelujah. Tiga sound hallelujah. Praise the Lord. Mayan. Jadi ngarut gua. Jadi ngarut amen. Anak kita sound amen. 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 Kan sa what uman namong ka. Yes. Kung nagbata yung nga. I agree. Sapay ko ma. Amen. Yay. Mayon. Na. Hallelujah. At hallelujah. Anak. Lipatan naman Carlos. Anak. Praise the Lord. Hallelujah. Jai, praise the Lord. Okay, good morning once again. Good morning. Bigla siyang magpapakita i-record yung sinasabi mo. Gemini. Sa Google di ya. Kusan? Google di ya. Gemini, habang nagsasalita ka, bigla siyang lalabas, tapos i-record yung susulat yung sinasabi mo. Good morning kay Hey Celeste, good domingo. Good morning Dexter. Good morning to your family. And good morning kay Ate Raquel Bumanglag. Good morning Manong Joseph Bumanglag. Good morning kay Mayros Agustin. Good morning. Anong panyo? Panyo. Raman ako ang DJ ko, Pandesal. Chingo. Meron lang ako ikwento sa inyo mga kape. Huwag kayo makisabay ha. Kailangan kong kwento sa inyo mga kape.
Ayun nga pala, maraming salamat sa prayers for traveling mercies. Napakahirap po magbiyahe na kulang ang tulog. Oo. Kaya kahapon, nabiyahe kayo papunta rito, huminto po kami sa Corimao. Tapos, natulog po ako. Umidlip po ako doon. Mahirap po kasi mahirap yung nababiyahe ka tapos bila ka nang magugulat sa mga nasa harapan mo. Ayan. Kaya maraming salamat sa mga prayers. Maraming salamat sa traveling mercies galing sa Panginoon. Maraming salamat sa success ng youth camp sa Pigdig. And please continue to pray for our campers, yung mga young people na umatin. Because they are 13 boys. 13 na teenagers. Including na doon yung isang 10 years old na sumama sa camp. Please pray for them. Nakita ko sa picture namin, dami pala namin. So, maraming salamat. Please pray for our campers, especially one of our campers na gustong mag-aral ng Bible School. Ipag-pray niyo siya dahil sabi niya gusto niya mag-aral sa Bible School. Si BJ. Gusto niya mag-aral sa Bible School. Kaya sabi ko sa kanya, sige, mag-aral ka sa Bible School, pero ako muna magtuturo sa'yo. Sabi niya ako naman. Ito pala, itong pandesal na ito, mga kape, special to. Pero siyang cheese sa loob. At saka balonggay din siya. Balonggay cheese pandesal. Pala cheese na? Basta. Ba? Mga Ba't kayo nagpipidback mga... ang mga ito na, Pastor. Alam nga namang pupunin nyo ng cheese to. Basta't may cheese at saka pandesal. At ito, fresh from the oven ha. Kakaiba yung nagtitinda. Hindi ko alam. Wala pa ako nakita doon sa lawag na ganun. Yung kanyang motor, yung tricycle, nasadya na meron siyang oven. May oven mismo yung kanyang sasakyan, yung tricycle niya. Nakita mo, Rosan? May oven mismo. Nandun yung mga trays niya. Yun habang naglalako, nagbibake, sinasalang niya sa oven. Oo, kakaiba yun. Kaya mainit na mainit. Good morning kay Meros Agustin. Tama ng teman. Ganito yung dati, yung dorong nung una, di ba? Pero ngayon yung dorong, hindi ko na maintindihan. Sorry dorong pero totoo dyan sabi ko, real talk. Baka siguro minamadali nyo kaya ganun. Good morning kay Marina May Rabago Bahado. Good morning, Pastor. God bless us all. Thank you so much, Marina. May God bless you. Hindi tayo makapagturo yan. Sarap ito. Pandesal with cheese and malunggay. So natin sa... Oh. Ang ganda ng combination. Malunggay, cheese, malunggay, pandesal, tapos sausa mo sa turmeric. Iba. Masarap. Turmeric ang gamit. Turmeric coffee. DJ, naraman dati ito, turmeric kan? Turmeric coffee. Healthy siya. Bio coffee. Yan. So, turmeric coffee. Kaya kung gusto nyo mag-order, sabihin nyo lang. Meron akong paninda. Nagtitinda na tayo eh. Huwag kayo mag-alala. Simple lang yung ating Ito. Turmeric coffee. Pro Bio. Wonder Green Pro Bio Turmeric Coffee. Herbal Coffee Mix.
Dami niyang mga mga ingredients. May sa mangosteen. Siyempre yung turmeric, buwan dilaw. At marami pa. Ayan. So, healthy siya, turmeric coffee. Ito, cheese malunggay, pandesal, sinausaw sa turmeric coffee. Ibang-iba yung combination, ang sarap. Kamanti ba sa kasitara pa na Ang master, basta magawin master. pagpapindas may boses, turmeric ka ba? Ano brand na pastor? Ano na ito? 3-in-1. Nanay Caridad Odong, good morning, good morning. Good morning sa Od, pagudpod. Alagbrad na. Wonder Green, Probayo, Turmeric Coffee. Herbal Coffee Mix. Ayan. Ang laman nito, 10 sachet. Pero isang sachet, pwede mong hatiin yun 2. Kung gusto mo. Pero kung gusto mong matikman yung full na sarap nito, ibuo mo. Sa isang sachet. Pero pwedeng hati lang. Ayan. Ito, ang bayad nito, 170. 170. Yun. Yun na yun. Master, live selling natin. Loves it. Loves it. Pamain. Mango, orange, wax. Sige kayo, pagsetelin tayo, ito yung iwat ko na ito panag-inong ko ito naimas Okay, masabi ang kanta. Mainit no? O baka dahil nagkape ako. Good morning, Sister Esmeralda Kakasyo. Good morning, Brother Raymond. Good day. Magandang oras kay Ezra. Of course, good morning kay Hagay. Kaya rin kay Kasia. Gising sa umaga, kay ganda ng mundo ginawa niya. Walang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus sa aking Diyos, nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya.
purihin siya. Nagumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay nang nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya, upang purihin siya. Pasensya na kayo mga kape at hindi naka-tune up yung aking boses. Kailangan kong mag-voice lesson ulit. Okay. Good morning once again mga kape. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa prayers once again. In a humble manner, in a humble spirit, brothers and sisters, ako po ay nagpapasalamat dahil po sa inyo pong concern at panalangin po sa bawat isa. We cannot make it pag wala po ang panalangin po ninyo. Yan. So, last night, dumating po kami dito. Hindi po kami sabay-sabay na umuwi kasi hindi po magkasya doon sa N300 ang mga lahat. Hindi po kami magkasya lahat kasi may mga gamit pa kami dahil sa camping. Ayan, mga kape. Kaya, anong nangyari, yung pito namin kasama ay nag-commute po sila. So, sila po sumakay ng Partas at nakarating sila rito 9 o'clock. Okay. So, ayan na. Dinalabas na ni Ate Emerita yung ating pag-usapan. Good morning kay Jonathan Collado. Good morning, sir. Good morning also to Christina Prado Tomas. Good morning, Manang Dina. Of course, kay Manong Ray. Yan, mga kapatid. Okay, let's pray, mga kapatid. Our gracious Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for this morning. Thank you, Lord. Please forgive us, Lord, sa lahat po ng aming po mga nagawang pagkakasala. Dinisin po din yung Panginoon ng aming puso at isipan. Kahit po sa aming po mga kayabangan, patawarin po ninyo kami. Salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay magkakasama kahit po dito sa social media. Maraming salamat po, Panginoon, sa internet connection. Yes, Lord, please use your servant. Patawarin mo ako, Panginoon, sa aking pong mga behavior na hindi po dapat. Sa oras na ito, Panginoon, please use your servant. Please bless your people. Pagpalain mo po ang bawat isang nanonood at nakikinig ngayon. And so with their families. Bless them. Gabayan at i-encourage din ang mga nandyan po sa abroad. Ingatan mo po sila, Panginoon. Traveling mercy sa lahat po ng mga mayroon pong flight. Kaya po sa mga nasa barko at sa mga nagdadrive ngayon. Lord, please, traveling mercies. Thank you so much, Lord, for your love. We pray that you may please teach us to pray, increase our faith, that all of us together will grow in our spiritual lives. Please, Lord, sa lahat po ng mga campers, I pray that you may please continue to work in their lives. That the camp is not only for enjoyment about sports, but to enjoy the preaching from your word. I pray, Lord, that you may please continue to help us, use us. Kaya dalangin namin sa Panginoon that you may please
Continue, Lord, to comfort the families that needs to be comforted. Yes, Lord, comfort the family Ragasa. Comfort, Lord, all those who are weary, troubled, those who are grieving right now. I pray, Lord, for comfort. Strengthen them, O Lord. Encourage them too. Maraming salamat. At sa lahat po na may sakit ngayon, Panginoon, I pray that you may please continue to pour out your grace and mercy to them. Please provide their needs, even, Lord, for their financial needs para po sa kanilang pong medisina. Sa lahat po naman ng hina, Lord, palakasin mo po sila. Those who are struggling because of things that is happening in their lives, even the trials, testings of life, I pray that you will strengthen them. Maraming salamat po muli. At dalangin namin sa Panginoon that you may please continue, Lord, to remind us about loving you, loving your word, and love to worship you in spirit and in truth. Muli, Panginoon, sa inyo po namin bigay ang lahat ng papuri at pasalamat. We thank you so much, Lord, for your provision. Salamat pong muli. At patuloy po kayo magtrabaho sa aming buhay. Maraming salamat pong muli. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen and amen. Thank you so much, mga kape. Maraming salamat, and thank you even for your prayers, mga kape. Okay, meron pong comment dito as our input for our devotion. This is a big help to all of us, mga kape. Ayan. Wala akong salamin eh. Doon po sa camp, mga kapatid, nasira po yung salamin ko. Pati yung salamin ni Mrs. nawala. Kaya pareho kami nagkaganong ngayon. Ayan. Hindi ko alam kung bakit kung magbabasa tayo, kailangan pa nating isarado ng bahagya yung ating mata, imbes na gano'n para mabasa. Hindi. Diba? Nabansin niyo yun, mga kape? Pag malabo ang mata, imbes na ganyan, imbes na idilat yung mata pag magbabasa, ganun, gumaganon pa. Ba't kailangan pang ipikit ang bahagya yung mata para mabasa yung binabasa, di ba? Kakaiba, no? Okay. The terms strive, study, and shun relate to spiritual journey and the Christian life. In essence, these terms describe the Christian's call to actively pursue God, diligently understand His Word, and intentionally avoid what is contrary to His will, due spiritual growth and obedience. Amen. Anong grabe salamin mo, Anong grado salamin mo, brother? Uno po yata sa akin eh. Uno medya. Hindi po ako sigurado eh. Pero, reading classes lang naman kailangan ko po. Opo. Okay. Nasira po dun sa camp. Yung yung eyeglasses ko. Tapos, nataon naman nawala. Bakit kaya? Baka ibig sabihin kailangan namin ng mas mataas na grado. But anyway, please pray for God's provision po para sa aming salamin. Hindi po ganoon ka daling bumili ng salamin, alam niyo yan. Okay, so, nakita niyo mga kapatid, nakita po natin at nabasa po natin at as I read to you, yung input po ni Ate Merita dito, mga kapatid. Totoo po yan. So, saan ba natin mababasa yan? Reading classes lang po kailangan po namin. Okay naman po tayo sa mga nakita pa naman natin yung basketball hoop para mag-shoot eh. Without eyeglasses. Tsaka maliwanag pa naman, maayos pa naman eh. Pero pag magbabasa po kasi, ibang usapan na yan. Kasi pag magbabasa, magkadikit-dikit na rin yung mga letra. Ganun pala yun. Nagsimula lang nananlabo ang aking mata during the pandemic. Lalo na noong nagsimula po tayo ng morning coffee devotion kasi kailangan po natin magising ng maaga
kahit puyat noon, para magbasa ng Bible, para mag-study. Yan. Pero tanggap natin yun kasi sabi ng doktor, siyempre normal lang yan kasi 40 ka na. 40 and up, pag malakas pa ang mata mo, ibig sabihin okay yon. Pero, expect mo na magsimula rin malabo ang mata. Nakakalungkot ngayon mga kape, ang mga bata, mga wala pang 5 years old, nagsasalamin na due to the exposure of the radiation dahil po sa kanilang gadgets. Yan. Kaya kayo mga bata, huwag niyo sanayin yung gadget. Ilang oras kang naglaro ng Roblox, di ba? Minecraft, ML. Kaya madaling masira ang mga mata ngayon ng mga bata. So kung 40 years old kayo na, Bob, sabi ng doktor, sabi ng tawag mo sa doktor ng mata? Ha? Optical ba yun? Basta yun, about optical. Okay. So sabi niya, expect mo na yan kasi may edad ka na. So tanggapin na natin na may edad na tayo. Parang ganon. Hindi natin pwede i-deny yan. Okay, so ayan. Ayan, nilabas ni Ate Merita yung yung verse. 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2 verses 14 to 16. Ayan. Ophthalmologist. Ophthalmologist. Siyempre, optical clinic. Optical clinic. Pero ang tawag sa kanila, ophthalmologist. Ophthalmologist po kayo, ate? Ganun po ba? Okay. So, good morning good day kay Manong Antonio, Manong Tony, Marcelo, Nimbangal daw mo dito Hawaii. Nakapagbakasyon ka dito yun, Manong Tony. So ito, madali lang to. Saglit lang tong devotion natin mga kape. This is one of the important message for all of us when it comes to God's Word. Okay? Alam natin na ang salita ng Diyos o ang Biblia ay napakahalaga sa atin. Pero, dito, sinasabi sa atin na kailangan nating pangalagahan ang Biblia at iwasan ang mga masasamang mga pananalita, mga kabastusan, o mga bagay-bagay na paninira. Kailangan natin gamitin ang ating pong bunganga o dila na nakapagbibigay ng kagalakan o kasiyahan sa Diyos. Hindi yung ginagamit natin ating bunganga o dila sa ikakapahamak ng iba. And I know that we all agree with that. Yes po, kasi mas grabe sakit mata ko po. I had 3 surgeries on my left eye and on my right eye po. 2 times retinal detachment. Wow. And both eyes have cataract surgeries po. Sabi nila yung cataract daw, madali lang daw gamutin yun. Kaya lang ayaw ko humantong sa ganun na kailangan pang maoperahan yung mata ko. So please pray for miracle. Sabi ko. And both eyes have cataract surgeries po. I have implanted lenses. I have implanted lenses in both eyes po. So meron ka ng contact lenses. O implanted pala yan. Okay? So, pasensya na kayo sa mga terms minsan kasi hirap intindihin. But anyway, so let us proceed mga kapatid. Ano yung tinuturo sa atin sa Strive, Study and Shun? SSS ang pag-usapan natin ngayon. Mga kapatid. So in 2 Timothy chapter 2
verses 14 to 16. Ano po yung kasi po, delikado po. Versatile na lang po. Bulag na po. Inulit po. Kung ganun lang kadali dito sa Pilipinas, tulad yan sa Amerika when it comes to operation sa mata, maraming matutulungan dito sa Pilipinas. Pero sigurado ako, mahal-mahal lang papapopera ng mata. Naniwala ako na one of the most important part of the body is the eye. The eyes, our eyes. Gusto na idel? Ha? Oren no hangkan tumakangagan basta may talantamatan, di ba? Ha? Hindi naman internal yung nag-usapan natin eh. Pag internal, ibang klase naman 'yon. Oo. Sabi nga nila, ang pinaka-importanteng parte ng katawan, ito may joke to ah. Ang pinaka-importanteng parte ng katawan, sabi nila, ay puwet. Oo. Hindi ka mabubuhay pag walang butas ang puwet. Kaya lahat ng parte ng katawan importante, mahalaga. Mga nagkakape, pasensya na kayo, mga kumakain na. Pero, real talk, di ba? Lahat ng parte ng katawan napakahalaga. Kahit pa doon sa parte na kung saan sinasabi nating mabaho. Napakahalaga. Gusto na, Edel? Oo. Walang kwenta, wala pag yung kaya pag yung puwit natin ay tawag dito agpauyo, anak Tagalog na. Pag magtampo ang puwit, delikado ka. Kaya wag mong pinipintasan ang puwit mo. Ay malabo. Okay po. Okay. So dito po kayo nagpa-eye clinic? Ay ganun po ba kay Dr. Corpus? Oh, okay. Dr. Alvin. Okay. Now I know. Sa kanya ako nagpa-check up noon ng mata kay Dr. Alvin. Apo. Sige. Maraming salamat po sa mga inputs ate sa mga informations. Sige, basahin na natin ang 2 Timothy chapter 2 verses 14 to 16. Hindi ko nakita ang oras natin Oras natin ay 6:24. Yan. So, mga kape, ito po ang sinasabi ng Biblia. 2 Timothy chapter 2 verses 14 to 16. Of those things put them in remembrance, charging them before the Lord that they strive not about words of no profit, but to the subverting of the hearers. Dito muna tayo mga kapatid. Dito muna tayo sa verse 14. So, 1S is strive. Magsumikap. Okay? To strive means to do your best. Magsumikap. Di ba? In a positive way, di ba? Pero sinabi nito, strive not. Huwag kang magsumikap. Huwag magsumikap na ano? Huwag magsumikap patungkol sa mga salitang walang kabuluhan at ikakasira ng isang tao. So, huwag natin gamitin yung ating bunganga o dila, DJ, para siraan ang isang tao. Kabilang na doon yung paggawa ng kwento na hindi totoo. Yung tinatawag na fake news. Parang ganon.
Pwede rin yun. So, kahit na gaano yung galit mo sa isang tao, in which hindi dapat, huwag nating gamitin ang ating bunganga o ating bibig upang siraan o gumawa ng isang kwento para makapaghiganti ng masama sa isang tao. So ito yung dapat iniiwasan natin mga kape. Mag-ingat po tayo sa mga lumalabas sa ating bibig, sa ating pong bunganga na salita. So huwag kang magsumikap sa mga bagay-bagay na salita, sa mga salita na walang kabuluhan. Wala tayong no Ilocano awan tiga magamganab tayo. But to subverting of the hearers. So kahit po yung mga preachers katulad po namin, mag-ingat din kami, lalo sa amin po mga binibigkas o sinasabi, dahil nga po baka ito ang lalong magpadubog sa isang tao. Amen. Iba po yung nanadya ka para sirain o palubugin ang isang tao. But of course, preachers, kailangan pong maging bold ang preacher when it comes to corrections and rebuke sa mga nakikinig. So pag natamaan yung isang hearer at ito ay kanyang tinanggap na bilang isang pagtatama, siya ay lalago. Pero pag siya ay na-offend at siya ay lumubog, hindi na po kasalanan yun ng preacher. Dahil totoo at tunay yung lumalabas sa bunganga niya. Hindi yung nagsasabi ng isang salita na hindi naman totoo, kontra sa doktrina ng Biblia, na kung saan ikakalubog ng isang tao dahil sa paniniwala niya at pagsunod niya sa tinuturo sa kanya na mali. Okay? So, isa sa mga sinasabi dito mga kapatid is to strive na, huwag kang magsumikap na patungkol sa mga salita na walang kabuluhan at ito ay ikakasira ng isang tao o nakikinig. So, maging honest po tayo, maging truthful. So, kahit po gaano kasakit yung isang salita, basta totoo. Tandaan po natin mga kapatid, the truth hurts. Now, what of DJ Nigel? The truth hurts. Minsan, kailangan natin tanggapin ang isang bagay na totoo kahit masakit. The truth hurts. Yan. Kaya pag sinabi ng liligawan mo, Nigel, na hindi kanya gusto, yun ang katotohanan, kahit masakit. Tanggapin. O, di ba? Parang gano'n. Example lang po yun mga kapatid. So, pangalawa po tayo. Study. In verse 15 it says, study to show thyself approved unto God. So, that is the second S for today. The first is strive. The second is study. Again, paulit-ulit na sinasabi ko to mga kapatid. Learning is an unending process of life. Naka-enroll ka man sa school o hindi, natututo ka pa rin. Kahit nakatambay ka lang sa kanto, may makikita ka, may observe. As long as you are being observant, marami kang matutunan. So, study. When it comes to study, mga kapatid, we are pertaining to studying God's Word. So, kailangan po nating magkaroon po ng puso, magkaroon po tayo ng goal, magkaroon po tayo ng tinatawag na commitment when it comes to studying or when it comes to the Word of God. So, yan po yung isa sa mga devotions o preachings doon po sa youth camp, because I was the one who preached first during the camp, and I talk about the Word of God. Dahil ang isang tao, mga kapatid, a person who doesn't believe the Bible
will not listen to us when we talk to him or to that person about the Bible. So maybe they will listen, but they will forget it later. Bakit? Kasi hindi siya naniniwala sa Biblia. Kaya ang isang tao, bago natin sila makausap ng maayos at makikinig, at bago sila makinig at maniwala, kailangan mo na lang tanggapin. They need to accept that the Bible is the Word of God. And as believers or as Christians that believes the Bible, the question is this: do we value the Word of God? Pinapangahalagan na ba natin ang Biblia? Excited ba tayo na buksan ang Biblia pag tayo ay nasa simbahan at paggising ng umaga? Hello? So, tingnan natin mga kapatid. So, this word study is not a suggestion. This is a command. Study in order for us to get the approval of God. Amen? Good morning kay Danifer Acedo Galinato. Thank you so much. And of course, good morning kay James Tapek. Good morning, Bayaw. Dyan sa Hawaii. James Tapek. Salamat. Okay, study to show thyself approval to God. So we need to study God's Word in order for us na magamit mo ng Panginoon to be a teacher of the truth. We need to study the Word of God. And we need to be careful as we study it. It's not because you read a verse and that's it. Hindi po. Kailangan po natin talaga na magsumikap din para pag-aralan ng Biblia. Amen? So, study. So, there's no other term or more clearly term that we can use in this word beside study. Maliban po sa study. So, pag sinabing study, we need to study. Amen? That means you need to love. We need to love God's Word. Yun po yun. So, this is a challenge. Ask yourself, do you respect the Bible? Yes, I respect the Bible by not touching it because it's holy. Ano ba yun? Hindi ganun yun. Because this is the Bible, this is the Bible, and this is a holy Bible, then I'm not worthy to open it. Hindi po ganun yun. Every believers, every Christian ought to open the Bible because God's messages are in here for our spiritual growth. To teach us also to have what we call right decisions. It will help us in our decisions in life, mga kapatid. So lastly, ito. That's why we need to study. And shun. Okay? Shun profane and vain babblings. Okay? So ano tong shun na ito? Mga kabastusan. Sabi rito, yung mga walang kabulhan at kabastusan na kung saan puro kadaldalan, mga kapatid, okay lang po na madaldal lang isang tao. Wala pong problema doon. Maliban na lang pag oras ng tulugan. Amen, DJ? Dahil natutulog na si DJ. At yun nga mga kapatid, when it comes to that, iwasan po natin ang maging bastos sa ating mga salita.
Akala nyo naghang, no? Hindi naghang. Pinigilan ko lang ilong ko. Hayahatsing ako eh. Ayan. So, strive not. Huwag kang magsumikap. Huwag tayong magsumikap para sa mga salitang walang kabuluhan at ikakasira ng iba. Kailangan nating pag-aralan o mag-aral, aralin natin ang salita ng Diyos. We need to study. Amen? We need to study God's Word. At iwasan po natin ang kabastusan at walang kabuluhang kadaldalan. Yan, mga kape. So, gamitin po natin ang ating kadaldalan sa magsasalita at pag-share ng salita ng Diyos. Amen? Amen, Nigel? Kung magaling tayo magsalita at madaldal tayong tao, kailangan gamitin yung kadaldalan natin sa pag-share ng salita ng Diyos. Hindi yung puro kadaldalan na kabastusan, kalokohan. Kailangan nating disiplinahan ang ating sarili. Amen. Good morning, Pastor, from Jos Agol. Okay, Jos Agol. Agol o Agoy? Agol. Okay, good morning. Thank you so much for joining us. And welcome to our morning coffee devotion. So, these are the 3 SSS na ating pinag-usapan. Strive, study, and shun. So, let us not strive to destroy a person. But we need to study in order for us to be an encouragement and to be a help to others. Amen? And let us shun profane and vain babblings. Dahil sa mga kabastusan at mga walang kabuluhang mga salita, ang mangyari niyan, mga kapatid, it will lead others na maging bastos din. At hindi sila makikinig sa atin, mga kapatid. So, okay lang po maging madaldal. Huwag lang natin gamitin ang ating kadaldalan sa kabastusan at walang kwentang uusapan, mga kapatid. So, yan po ang ating pong devotion for today. Mga kape, maraming salamat po. At ito'y ating babaunin na hindi po ako, sabihin natin sa ating sarili, hindi ako gagawa ng mga bagay-bagay na ikakasira ng tao. Huwag ako magsasalita ng mga bagay-bagay na ikakasira ng kapwa. Pero kailangan kong magsumikap na pag-aralan ang salita ng Diyos para ako'y magamit ng Panginoon sa aking kadaldalan. Kaya iwasan ko ang kabastusan ng mga pananalita para makapag-edify. Makatulong ako for the edification of the church o sa paglago o sa pagpapatatag sa simbahan at sa lahat ng tao. Amen? So yan po ang salita ng Diyos. May the Lord God bless His word and bless us all. Kaya pag nandito ka, pag hindi mo pa tinanggap ang Panginoong Kristo, kailangan mo tanggapin siya ngayon. Because our most concern here is not only for our spiritual growth, but of course, para sa kaligtasan o salvation ng mga tao. So if you are here and you want to get sure or to be sure that when you die, you go to heaven, you need the Lord Jesus Christ. Because the Bible says, without Christ, we are nothing. Without Christ, we will go to hell. So He is our only hope. Why? Because He was the one, or He's the one who died for our sins and paid the penalty of our sins. And by that, He is the only way. You need to acknowledge Him as your Lord and Savior. Will you invite the Lord Jesus Christ to come into your heart? Will you receive Him today? That is your decision. If today or this time you realize that you need Him, why not pray and ask Him to come into your heart? Sabi mo sa Kanya, Lord Jesus, I am a sinner. Please forgive me. Thank you for dying on the cross to pay the penalty of my sins. And now I open my heart. By faith, I will receive you. You are my God. You are my Lord.
You are my Savior. Thank you, Lord Jesus, for saving me and for forgiving my sins. In Jesus Christ's name, amen. Amen. Dakila namin Diyos, thank you so much. Please bless our brothers and sisters. Bless us all. Bless also, Lord, our celebrators. Sa lahat po ng mga mag-birthday po ng June. Sa lahat po ng mga mag-anniversary ng June. I pray that you will bless them and bless them more. With peace and good health. And joy also in their hearts. Salamat po muli, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. We love you, Lord. In Jesus Christ's name. Amen and amen and amen. Thank you so much, mga kapay. Maraming salamat and good morning kay Ma'am Elizabeth Pedro Cirilo. Thank you so much po, Ma'am. At sa lahat po ng mga kasama po natin ngayon. Okay? So, and again, tayo po magpapaalam na. This is your brother Rafi Kagawad Paeng. Laging nagsabi sa inyo sa lahat ng situation sa ating bubuhay. Mapa negatibo o positibo, umulan man bumagyo, huwag po natin kalimutan manalangin sa Diyos, magpasalamat sa Diyos at unahin ng Diyos. God first. Amen. Stay safe, stay humble, share your blessings. Pray for our enemies. Pray for our family, our community, our country, and let's pray for the world. May God bless us all. Mabuhay. Mahalo. Aloha. Mahalo. And I love you all. Bye. See you later or see you tomorrow by God's grace. And yes, to the Ragasa family, Auntie Luming, and of course kay Uncle June, at sa lahat po ng mga relative po natin, may the Lord God continue to comfort us all. Yun po. Papunta po tayo lahat dyan. Nauna lang po si Uncle Frank. Kaya, huwag po kayong magalit. Pero, yan ang kailangan nating malaman at maintindihan. We will all die. And, the most important thing that we should know is that we accepted Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Nakausap ko si Uncle Frank. Kinausap ko po siya noon when he was sitting after na siya po na-stroke. And that day when I talked to him, he accepted the Lord Jesus Christ by faith as his Lord and Savior. Praise the Lord for that. And balang araw, makita-kita rin tayo doon sa langit. Amen. So good morning kay Girlie Manaday. Salamat. Bye. And please pray for us.